Ngayon po, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Pinagdiriwang natin ngayon ang Epipanya o dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Kinakatawan ng mga pantas tayong lahat na kumikilala kay Jesus. Ang magandang pahiwatig, hindi lamang para sa bayan ng Israel, ang pagsilang at kaligtasan kay Jesus. Paanyaya ito sa lahat, magkakapatid tayong lahat sa iisang Ama. Ang magdiriwang po ng ating banal na misa sa umagang ito ay si Reverend Father Richie Y. Estrada, MEC, kasama si Reverend Michael Angelo Dacalos, MEC. Magsitayo po tayong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat Magandang umaga. at welcome sa ating banal na misa itong araw ng linggo. Sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon o Epipanya. Sa misang ito, itaas natin sa Diyos, taos puso nating pagpasalamat sa Kanya sa lahat-lahat ng mga biyayang ating natanggap galing sa Kanya. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Lati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming magapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ayon kay Propeta Isaías, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, ang iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman ninyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamilyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya ay bahaginan, upang siya ay maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Tugon. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan,
Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Tugon. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Tugon. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila, tumutulong upang sila ay maligtas. Tugon. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, ibinunyag ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ang lihim na panukala ng Diyos na magliligtas, hindi lamang taga-Israel, kundi mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipanagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. May bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno
na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol, sapagkat kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Sa lahat din ng ating mga kakilala, mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming ngayon, same greetings. Kung mahal ko sila dito, kayo rin diyan. Mahal rin kayo. So mga kapatid, ngayon po, yung ating simbahan ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epipanya. Dati, nung bata pa lang ako, every time na Epipanya na, ang tangi ko lang matandaan ay mayroong 3 hari talaga na lilibot sa aming maliit na baryo at mag-ikot at mamigay ng mga candies. Yun lang ang tandaan ko. Hanggang doon lang yung aking pagkaintindi dati. Pagka meron talagang nagsuot-suotan ng mga malahari, 3, tapos namigay ng mga candies, yun na. At noon dati na tinatawag na 3 kings. Pero ngayon po, ito po ay tinatawag na Epipanya, sapagkat hindi lamang nakatuon yung focus doon sa 3 hari o pantas. Ito po'y nakatuon sa Diyos, kay Jesus, sa kanyang pagpapakita sa ating lahat. May tanong ko lang, nung panahon ng Kapaskuhan, may mga natanggap ba kayo? Meron naman, yung tumatango, yung iba wala, naghihintay pa lang. Baliktarin natin yung tanong, kayo ba, nagregalo din ba kayo? Wow. Sana all. Maganda po yun na buhay sa inyong ganyan na, kumbaga para sa akin siguro practice or paniniwala na mas maganda talaga na tayo mismo merong galing sa atin. Sapagkat kung wala man tayong natanggap noong kapanahunan ng Kapaskuhan talaga, yung Desyembre 25, meron naman talaga tayo mas higit pa na natanggap pa dati pa lang. At yan ay ang sanggol na si Hesukristo. Huwag na huwag natin yang kalimutan. Pakiramdaman natin na wala tayong natatanggap, pero kung ating titingnan, meron tayong natanggap. Matagal na. Minsan nga lang, kinakalimutan natin. Ang diwa talaga ng Pasko, itong diwa ng pagbibigayan, ay patuloy sana na manalaytay diyan sa ating buhay. Ngayon po sa ating Ebanghelyo, base sa kwento, meron 3
hari, although hindi naman talaga sinasabing tatlo, specifically. Doon lamang binabase sa tatlong regalo. Ano yung mga tatlong regalo? Yung ginto, kamanyang, at yung panghuli, mira. Tatlo. Doon na lang binase, although hindi sinasabi na tatlo talagang hari. Doon lang binase sa tatlong regalo. Kung ating titingnan, itong Epipanya, itong pagpapakita ng Diyos noong kapanahunan ni Herodes, ni Jesus, ito po ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang sa ilan, kundi sa lahat ng tao. Kung ating titingnan kasi, itong tatlong pantas, galing pa sa silangan. Hindi sila mga Israelita, hindi sila mga Hudyo, kundi mga Hintil. So doon pa lang, ipinapakita na ng Diyos na siya bilang Diyos ay para talaga sa lahat, hindi lamang sa ilan. Yung ating simbahan, hindi po tayo exclusive. Hindi po tayo eksklusibo, kundi tayong lahat para sa lahat. Para sa lahat. Naalala ko lang nung kasagsagan ng COVID, ang daming kwento na nangyari. Diwa ng pagbibigayan. Wala pang Pasko pero nandun na, nabubuhay yung diwa ng pagbibigayan. Every time na uuwi yung mga volunteers, yung iba tinatanong ko, kumusta ang pamimigay ng ating tulong galing ng simbahan? Sabi ng iba, Father, may nakasalamuha ako, ang tindi. Inaaway kami. Binigyan na nga namin, nangaaway pa. Sobra-sobra na ngayon nabigay natin sa kanila. Minsan, inaatake pa kami. Kami daw, bias. Binibigyan lang namin yung mga kilala namin. Sabi ko, ganyan talaga ang magbigay. You cannot just simply please them all. Ang importante, naibigay natin yung galing sa simbahan. Meron namang isang kwento, tuwang-tuwa siya dahil yung nabigyan ay hindi Katoliko. Sabi niya, Father, ako'y natutuwa, ako'y nagagalak sapagkat merong isang pamilya doon. Saksi ni Jehovah. At next nun, ibang relihiyon. Tumanggap din naman sila at nagpapasalamat. And lo and behold, nung na-meet ko itong pamilya, alam ko talaga na ibang relihiyon. And by that time alone, nang na-meet ko sila, nagpasalamat talaga sila. Sabi nila, Father, maraming salamat sa ayuda na binigay ninyo. Sabi ko, magpasalamat tayo sa Diyos at sa mga taong hinimok ang mga puso na kung saan sila yung nagbibigay para sa ating mga nangangailangan. We continue to pray for them, sabi ko. Kasi hindi po galing sa akin yon at hindi galing din sa atin. Although merong kakarampot galing sa atin, pero ang karamihan nun galing sa ibang pamilya, mga donasyon na kung saan hinipo ng Diyos ang kanilang puso para mabigyan yung ating mga kapatid na mas nangangailangan. So mga kapatid, ito pong sineselebrate natin ngayon, itong dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay isang paalala sa ating lahat na ang Diyos lagi talaga yang magpapakita sa atin. Minsan lang, dinidedma natin ang Panginoon. Siguro, na humaling tayo sa ibang bagay, sa ibang pangyayari sa ating buhay, minsan nakakalimutan natin na mayroong Diyos na nakikiisa, na minsan na naging Emmanuel, kasama natin sa ating buhay. Kaya nga ang totoo talagang mensahe ng Pasko ay hindi lamang sa panahon ng Disyembre 25. Pagdamang-dama talaga natin itong pagpapakita ng Diyos sa ating buhay, araw-araw magiging Pasko sa buhay natin. Araw-araw nating may pakita ang Diyos kung totoo talagang nakikita o nararamdaman natin ang Diyos, ang Kanyang presensya sa ating buhay.
You can just simply feel that. Mararamdaman nyo yan once hinahayaan ninyong gagalaw ang Diyos sa inyong buhay. Minsan pag magbigay tayo, parang wala nang. Pasabihin natin, pasalamat natin ito sa Diyos. Wala na yung amount. Quantity, wala na yan. Dahil para sa iyo, lahat ng ito'y pasasalamat mo sa Diyos. Yun yung kaibahan. Pag mararamdaman natin, pag nakikita natin itong buhay na Diyos sa ating buhay, bali wala na yung ating ibinibigay sa Diyos sa simbahan. Ang tanging isipin na lang natin o ang tanging mararamdaman na lang natin ay itong lahat ng ito. These are all my ways of thanking Him for everything, sa lahat-lahat ng mga biyaya na aking natanggap galing sa Kanya. At dahil diyan, makikita ng iba na sa iyo, buhay ang Diyos. At dahil diyan, may sa buhay natin itong ipipanya lagi sa ating buhay. Mas may pagkilala natin lagi ang Diyos sa bawat isa. Ngayon, tingnan niyo sa buhay ninyo. Kailan nagpakita sa inyo ang Diyos? Kailan nagparamdam sa iyo ang Diyos? Kasi ang Diyos andyan naman talaga lagi yan. Minsan lang nasa sapawan ng ating mga concerns sa buhay. Minsan lang nawawala, bigla-bigla ang Diyos sa ating buhay, dala lang ang dami nating iniisip, dala lang ang dami nating pinagtitimbang-timbang. Pero wag sa nating kalimutan, ang Diyos hindi napapagod magpadama ng Kanyang presensya sa bawat isa. Marahil ang tanging kahilingan niya na sana sa ating buhay mismo, may sa buhay natin itong ipipanya, itong pagpapakita ng Diyos sa bawat isa. At isa na diyan, nasisimulan na natin dito sa ating komunidad. Ako, natutuwa ako sa ating komunidad na meron ng gumagawa na milagro. Every time na merong mga kailangan, ang dali-dali na lang ng bawat isang humingi ng tulong. Although nahihiya, pero nandun na. Nagpaparescue. Madali na lang. Yung diwa ng pagbibigayan ay dahan-dahan ang nabubuhay sa ating komunidad. At yan naman talaga yung pinakarason bakit meron tayong mission station. Na sa bawat kasulok-sulukan ng ating mga kapatid na nangangailangan ay ating matulungan, ay ating mabigyan ng tulong galing sa simbahan. Ipagdasal natin nawa na tayong lahat hipuin ng Diyos na may sa buhay natin araw-araw itong ipipanya sa ating buhay. Nang sa ganon, patuloy rin nating may pakita sa bawat isa ang Diyos na sumasa atin. Siya nawa. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga buhay at ang namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa pamamagitan ni Jesucristo, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian tayong lahat. Dumalangin tayo na maging karapat-dapat sa mga handog niya. Idalangin natin,
Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, magsilbi nawa kaming liwanag sa buong mundong nahaharap ngayon sa matinding pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, maging gabay nawa nila ang liwanag ni Hesu Kristo upang paglingkuran ang ating bansa sa gitna ng matinding krisis na aming nararanasan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming nakararanas ng kahirapan, magdala nawa ng pag-asa at kaligayahan ang maningning na liwanag ng banal na sanggol na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming yumao na, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipanapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. O Diyos, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kalawalatian sa langit. Siyang naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa't pagmamahal at kamanalang gaglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Lalo ng hapis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid. Tumungan ang buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa't pagmamahal at kamanalang gaglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mera at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsaluhang si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin."
Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanay. Kung Jesus naming mahal, ngayon at magpapagalaman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malabereng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin ng managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Baba sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapataw namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hintulot sa tukso, at biyaya mo kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ko.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Panalangin, Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Tayo pong lahat, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal ni Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan, ang aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na Ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, pinahagian kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna sandali para sa pasasalamat. Pasalamatan po natin ang Taniedo family sa patuloy na pagpapagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating mga misa at iba pang gawain. Ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang ating choir, lay Eucharistic Minister, Knights of the Altar, collectors, lectors and commentator, sa ating pong naririto ngayon at sa mga nanonood po sa ating live stream, maraming salamat po. At higit sa lahat, pasalamatan po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Richie Y. Estrada, kasama si Reverend Michael Angelo Dacalos, MSc. Pasalamatan din po natin ang ating sponsor sa umagang ito, ang ating mga kapatid na St. Louis de Montfort Chapel. Maraming salamat po.
Pasalamatan din po natin ang bumubuo ng Sangguniang Barangay sa Baysa sa pamumuno po ni Kapitana Gemma Juan para sa ating thermal scanner, alcohol, dispenser at footbath. Maraming salamat po. At paanyaya din po, patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas. Kada misa po, ating ipinamamahagi ang mga bigas na nalikom sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang Isang Dakot mo ang papawi sa gutom ko. Maraming salamat po at magsitayo po ang lahat. Palakpakan niyo ang bawat isa na narito. Naglaan ng panahon para makapagsimba at makapagpasalamat sa Diyos. So ito na po yung ating time. Balik simba, alas 9 dito po sa inyong cluster, sa Cluster Faith. Kung gusto niyo magsimba mamaya, alas 5:15 doon sa Bayanihan Court. Meron din alas 4 doon sa chapel ng San Lorenzo. Kung trip nyo ngayon magsimba, punta lang kayo sa ating mga communities. May mga misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyumo ko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, naway magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng iyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpuang maligaya si Kristo na liwanag, buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo ay managsiyawi ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y silang may tatlong haring nagsidala at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan ng kasaganaan. Tayo'y maglawin habang ang mundo'y tahimik. Nang araw ay sinapit, tatawag natin sa talangin. Tayo ay magmahalan at ipaminan itong araw at magbuhat ngayon. Hindi Pasko ay magbigayan at magbuhat ngayon ay magbigayan. Sa susunod po na linggo, dalhin niyo ang pamilya ninyo. Dahil pagkatapos ng misa, may kainan. No, dalhin niyo. Yung hawak-hawak niyo. Kain kayo ng mabuti.